Kabanata 321. Alam ni Maisie na walang dahilan ang tatlong Rugrat para magsinungaling, at lubos niyang batid na si Rowena ay isang ipokrito. Dahil malaki ang tiwala ni Titus kay Rowena, magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang maghasik ng alitan sa pagitan nila. Bago pa siya makapagtanong ng anuman, lumitaw si Helios at ang kanyang dalawang katulong sa labas ng pinto. Mabilis na lumapit si Daisy kay Helios at hinayla ang kamay nito. "Tito Helios, halika at kilalanin ang aking ina." Gayunpaman, matagal nang alam ni Helios ang tungkol dito. Ngumiti siya kay Daisy at tinapik ang ulo nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Maisie at nagtanong, "Hinaante kita, hindi ba?" Nakangiting tumugon si Maisie at sinabing, "Kada rating lang din namin kanina." Pagkaupo nila, umakyat si Daisy sa upuan sa tabi ni Maisie. Ang kanyang ina ay lahat sa kanya ngayon, at siya ay tumutulong sa kanyang mga kapatid na lalaki upang kumain ng kanilang bahagi. "Nabalitaan ko kay Wayla na inaalagaan mo silang dalawa sa set, Mr. Boucher. Sana hindi kanila masyadong nahirapan." Pinisil ni Daisy ang kanyang pisngi at sinabing, "Hindi ko binigyan ng problema si Tio Helios." Natigilan si Maisie. "Sigurado ka ba dyan?" Tanong niya sa loob-loob. Ngumiti si Helios at sumagot, "Ang cute at matalino nila, at gusto ko sila." Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo. "Sa katunayan, gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para pasalamatan ka sa iyong tulong sa pag-promote ng mga produkto mula sa aming Soul Jewelry Studio. Pagkatapos ng lahat, kung wala ang iyong tulong, hindi namin ito magagawa. Kaya bilang pasasalamat, bibilhan kita ng pagkain ngayon." Umupo ng tuwid si Helios, pinag-cross ang kanyang mga daliri sa kanyang baba, at tinitigan siya. "Isang pagkain lang." "Ha?" Natigilan si Maisie. "Kung hindi, pagkatapos ay dalawang pagkain." Ngumuso si Helios nang makita ang nalilitong ekspresyon sa mukha ni Maisie. "Kung gusto mong ibalik ang pabor na ito, hindi mo kailangang magbayad para dito. Speaking of which, may utang din sa akin si Nolan, kaya ibigay na lang natin ito sa kanya." Awkward nang umiti si Maisie. "Kaya totoo na ang pinakamatinding kaaway ng isang tao ay ang iyong kaibigan." Hindi nagtagal, inihain na ang mga ulam. Nakaramdam ng relax si Maisie sa buong proseso. Bagamat nagmula si Helios sa isang elite na pamilya at isang top-class na celebrity sa entertainment industry, siya ay down-to-earth at may magandang personalidad. Nang pag-usapan nila si Francisco, nagtanong si Maisie, "Nga pala, bakit nasa training camp si Francisco? Mukhang nakilala mo ang pinsan ko sa kampo, Miss Vanderbilt. Anak siya ng tito ko." Ang aking tiyuhin ay hindi kontento sa kanyang mapaglarong saloobin sa buhay, kaya ipinadala niya siya sa kampo ng pagsasanay upang siya ay sanayin at umaasa na mababago niya ang kanyang saloobin, sagot ni Helios sa matatag na boses. Tumanggaw si Maisie bilang pag-unawa. Kung tutuusin, binigyan nga ni Francisco ng vibe ang mga tao na hindi siya masyadong seryoso sa mga nangyayari sa paligid niya. "Siya ang tumawag sa akin noong nakagat ka ng pit viper. Iyon ang dahilan kung bakit dinala ko si Professor Leonhardt sa kampo ng pagsasanay upang matiyak na okay ka." Natigilan si Maisie. "Jesus, sila ang nagligtas sa akin." "Mommy, nakagat ka ng ahas." Kumunat ang noo ni Daisy. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, Mommy?" Si Maisie ay nagmamadaling naglagay ng ilang French fries sa kanyang kamay upang maiwasan ang kanyang atensyon. Hindi alam ni Kennedy na nasugatan din si Maisie sa training camp. Higit pa rito, siya ay nakagat ng isang pit viper. Masyadong delikado iyon. Pagkatapos nilang kumain, lumabas sila ng private room at pumunta sa basement parking lot. Nag-squat si Maisie sa harap. Daisy at hinalikan siya sa pisngi. "Honey, maging mabuting babae sa set, nakuha mo ba?" Tumanggaw si Daisy. "Sige, gagawin ko." Tumayo siya at iniabot si Daisy sa kanyang assistant na si Angela. Tinala ni Angela si Daisy sa kotse ni Helios. "Ingatan mo ang sarili mo." Si Helios ay nakatayo sa tabi ni Maisie at nakikipag-usap sa kanya. Bigla siyang may napansin at tumawa. "Tandaan, huwag lumingon at sumakay kaagad sa iyong sasakyan." Kabanata 322. Sandaling natigilan si Maisie nang marinig ang sinabi ni Helios. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay bumaba ang sukat sa kanyang mga mata, at napagtanto niya kung ano ang sinasabi nito. May nagtatago sa dilim para kunan sila ng litrato. Sa makatuwid, hindi siya umimik. Naglakad siya papunta sa kanyang sasakyan kasama si Kennedy, at gaya ng inaasahan nila, ang eksena ng paghihiwalay nila ay nakunan ng paparazzo sa dilim. Tiningnan niya ang ilang mga larawan sa kanyang kamera, dinilaan ang kanyang mga labi,
at isang matagumpay na ngiti ang gumapang sa kanyang mga labi. Tiwala siya na ang mga larawang ito ay magdudulot ng sensasyon sa buong bayan, at pupurihin siya ng editor-in-chief. Nang bumalik sina Maisie at Kennedy sa Seoul, bigla siyang may naisip at sinabi kay Kennedy, "Tito Kennedy, mangyaring bantayan ang balita para sa akin sa mga araw na ito." "Balita? Para saan?" "Oo, nang maghiwalay kami ni Helios, binalaan niya ako na may mga paparazzi sa paligid. Malamang nahuli tayo sa kamera." Sa totoo lang, hindi nag-alala si Maisie kung ano ang isusulat nila tungkol sa kanya at kay Helios. Ayaw lang niyang ilantad ang kanyang anak sa harap ng internet, at ayaw niyang magdusa siya sa karahasan sa internet sa murang edad. Tumanggaw si Kennedy at sumagot, "Sige, kung ganoon. Babantayan kita." Pagpasok pa lang niya sa opisina niya, may bumulusok sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Isinara ng lalaki ang pinto, "Sam, andal dito," at ibinaba ang ulo para tingnan ang babaeng nasa braso niya. "Saan? Naging kayo na naman. Hindi mo ba naisip na may utang kang paliwanag sa akin?" Alam ni Maisie kung sino siya nang hindi man lang lumingon. Ang mga dulo ng kanyang mga labi ay pumulupot ng walang magawa habang sinasabi niya, "Pumunta lang ako sa tanghalian kasama si Helios." Kinusot-kusot ni Nolan ang kanyang mga mata at inikat siya para harapin siya. "Kumain ng tanghalian kasama si Helios?" "Oo. I wanted to thank him for helping me," sagot ni Maisie habang nakataas ang ulo para salubungin ang tingin nito. "Sir, CEO po kayo ng Black Gold. Hindi ka ba nag-aalala tungkol sa pag-aalinlangan sa pagpunta sa aking studio araw-araw?" Samandal si Nolan at dinaikit ang kanyang noo sa noo niya. "Sa tingin mo ba may lakas ng loob ang ibang tao na pag-usapan ako sa likod ko? At saka, pag-aari ko ang Black Gold. Maaari akong pumunta kung saan ko gusto, at kahit na mahanap ko ang aking mayaman na babae araw-araw, walang sino man ang magsasabi ng kahit ano." Hindi alam ni Maisie ang sasabihin. "Kung mayaman ako, ano ka? Isang lalaking iniingatan. Sa mukha mo." Matiim na tinitigan ni Maisie ang kanyang mukha, at kailangan niyang sabihin may gwapong mukha nga siya. Kung talagang isa siyang mayaman na babae na naghahanap ng maingat na lalaki, tiyak na pipiliin niya ito. Itinaas niya ang kanyang baba gamit ang kanyang daliri at ngumiti ng nakakaakit. "Kung gayon, sa palagay ko ay nagkakahalaga ng isang mint upang magpalipis ng isang gabi sa iyo, tama ba, Mr. Goldman?" Nagtaas ng kilay si Nolan, lumapit sa kanya, at sinabing, "Okay lang. Babayaran ko ang natitirang bayarin." "Ma'am." Pinulupot niya ang mga braso sa baywang nito at ibinaba ang ulo, idiniin ang labi nito sa labi niya. Nag-aalab ang pagnanasa sa kanyang mga mata, at sigurado si Maisie na dapat siyang madala sa siklab ng galit ng sandaling iyon. Dapat ay pinigilan na niya ito ngayon, ngunit hindi niya ginawa. Sa tuwing makakarinig siya ng mga yabag sa labas ng pinto, bumibilis ang tibok ng puso ni Maisie, dahil nag-aalala siyang baka may dumating na kumatok sa kanyang pinto. Naglakad si Rowena sa administrative office at kumatok sa pinto, ngunit walang tumugon sa kanya. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob, ngunit wala nang makita si Nolan. Pinahinto niya ang isa sa mga tauhan at tinanong, "Nasaan si Nolan?" Nakangiting sumagot ang staff, "Kung wala si Mr. Goldman sa kanyang opisina, siguro dapat mong subukan ang iyong kapalaran sa ika-16 na palapag." Alam ng lahat sa opisina ng administratibo kung saan pupunta si Nolan tuwing wala siya sa kanyang opisina, at nakasanayan na nilang yung 16th floor. Hindi ba doon ang studio ni Maisie? Nalungkot ang mukha ni Rowena nang pumasok sa isip niya ang bagay na iyon. Tumalikod na siya at pumunta sa elevator. Paglabas niya ng elevator sa 16th floor, tinanong niya ang babaeng staff member sa counter, "Nandito ba si Nolan?" Natigilan sandali ang staff bago sumagot, "Oo. Si Mr. Goldman ay nananatili sa opisina ni Miss Zora." Tumiretso si Rowena sa opisina ni Maisie matapos niyang marinig ang sinabi ng staff. Hindi niya kayang isipin na magkatuluyan sila. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit siya inilagay ni Titus sa tabi ni Nolan ay upang paghiwalayin sila. Kakatok pa lang ni Rowena sa pinto nang makarating siya sa opisina ni Maisie ay bigla niyang narinig ang mula sa loob. Kabanata 323. "Ouch! Sinasaktan mo ako, Nolan. Hindi ba pwedeng mas malumanay ka? Ako ay humihingi ng paumanhin. Mas mag-iingat ako." Madilim ang mukha ni Rowena. "Paano? Kaano kaiya silang gumawa ng ganoong bagay sa opisina? Maisie, isa kang mapang-akit na masamang babae." Dahil sa galit, itinulak niya ang pinto, at pagkatapos ay natigilan siya.
Nakaupo si Maisie sa couch habang si Nolan ay nakasquat sa harap niya, minamasahe ang paa. Nilinga ni Nolan ang kanyang ulo upang tumingin kay Rowena ng mahigpit at sinabing, "Hindi ka ba kumatok?" Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rowena, at matigas siyang sumagot, "I'm sorry, akala ko may nangyari dito." Namula ang mukha ni Maisie sa kahihiyan. Pasalamat na lang at hindi niya ito masyadong ginawa ngayong araw. O kung hindi, baka kailangan kong maghanap ng butas at ibaon ang sarili ko doon. Kahit may nangyari dito, anong kinalaman mo? Tanong ni Nolan, malamig ang boses. Kung wala ka ng iba, umalis ka na dito. Hindi inaasahan ni Rowena na muli siyang hahabulin ni Nolan. Kinagat niya ang pangibabang labi at matamang tumingin kay Maisie bago tumalikod at lumabas ng opisina. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo para tingnan si Nolan at sinabing, "Paano ka naging masama sa kanya? Baka malulungkot na naman siya." Inangat ni Nolan ang kanyang ulo upang salubungin ang kanyang tingin, at pagkatapos ay bigla siyang naglapat ng mas malakas na puwersa sa kanyang kamay. "Peray!" Napasigaw si Maisie sa sakit. Binawi niya ang kanyang napulay na bukong-bukong sa kamay ni Nolan at sinabing, "Paano mo nagawa sa akin iyon, Nolan? Hindi ko nahahayaang hawakan mo pa ako." Itinukod ang sarili sa sopa sa likuran niya, tiningnan niya ito ng mabuti at sinabing, "Ano ang mahalaga sa akin kung malungkot siya o hindi? Hindi ko naman siya babae, kung tutuusin." Nanginig ang mga pilikmata ni Maisie, ngunit hindi ito umimik. "Ako." Kung tutuusin sa personalidad ni Nolan, hindi niya aalagaan ang mga hindi naman mahalaga sa kanya. Ito ay isang bagay na naranasan niya noon, ngunit iniisip niya kung dapat ba siyang matuwa na hindi siya naging kawawa, gaya ni Rowena. "Tama ka, pero hindi ba technically babae mo rin si Willow? Bakit hindi mo?" Maisie, malalim na nagsalubong ang mga kilay ni Nolan. "Kung babanggitin mo ulit si Willow, sisiguraduhin kong hindi ka makakabangon bukas." #lihim na nakilala ni Helios ang isang misteryosong babae. Gaya ng inaasahan, lumabas ang pamagat sa mga trend ng Google, at dahil balita ito tungkol kay Helios, ang pinakamahusay na aktor, ito ang naging nangungunang paghahanap sa Google. Nag-scroll si Maisie sa kanyang tablet. Marahil dahil sa problema sa anggulo, pareho silang naging intimate ni Helios sa larawan. Gayunpaman, ang silver lining ay hinahalikan niya si Daisy sa larawang iyon. Hinaranggan niya ang mukha ni Daisy, kaya hindi siya nagpakita sa larawan. Naramdaman ang kanyang pagkabalisa, tumawa si Kennedy at sinubukan siyang aliwin. Wala pang komento ang mga netizen sa iyo at sa batang iyon. At saka, karamihan sa mga komento ay hindi mali siya. Maraming netizens at fans ni Helios ang nag-comment sa Facebook page ni Helios. #DoggyHelios, no.1 fan, God, please stop hiding in the dark. Isa publiko mo na lang. Nakikiusap ako. #Love is a light at Helios CG, cry, Helios, girlfriend mo ba siya? Nag-aalala talaga ako na hindi mo makuha ang sarili mong asawa. #Rollo, burp, nakakatuwa ito. Akala ko magkakaroon ng gyera, pero lahat pala kayo ay naghihikayat lang sa kanya na magpakasal ka agad. #Invincible Helios at Rollo, walang magawa, kung isa sa alang-alang ang kanyang edad, wala na kaming anumang hinihingi. Kontento na kami basta buhay siyang tao. Natigilan si Maisie. Kung kailangan niyang gumamit ng isang bagay upang ilarawan ang mga tagahanga ni Helios, ito ay ang pariralang, hindi karaniwan. Sa loob ng administrative office, kumunat ang noo ni Nolan nang makita ang balita sa Facebook. Tila sa kanya na ang mga paparazzi na iyon ay dapat na may kamatayan na nais na magpakalat ng mga iskandaloso na balita tungkol sa kanyang babae at sa mga butchers. Samantala, narinig niya ang boses ni Titus sa labas ng opisina nito. "Hindi na ba ako makikita ng batang iyon?" Kabanata 324. Kumunat ang noo ni Nolan. Alam niya na magpapakita ngayon si Elder Master Goldman. Iyon ang dahilan kaya ipinaalam niya sa receptionist na sabihin kay Titus na wala siya sa opisina. Hindi niya inaasahan na dumiretso ito sa kanyang opisina. Itinulak ni Titus ang pinto ng opisina. Nang makita niya si Nolan, napangiti siya. Ano ngayon? Putulan mo na ba ang relasyon mo sa lolo mo?" Ibinaba ni Nolan ang kanyang mga paa, inilagay ang kanyang telepono sa mesa, at bahagyang sumandal. Walang ekspresyon ang mukha niya habang sinasabing, "Alam mo namang hindi ko gagawin iyon." "Hindi mo gagawin iyon." Madilim ang mukha ni Titus, "Tumanggi kang umuwi dahil sa babaeng iyon, at ngayon sinasabi mo sa akin na hindi ka maglalakas loob na gawin iyon.
Malamig na bulong ni Nolan. If my memory serve me right, ikaw ang nagpal-AS sa akin ng bahay. Dahil gusto mong lumayo ako sa iyong mukha, ano ang silbi para bumalik ako? Nolan, nakulam ka yata ng babaeng iyon. Nakita mo ba ang ginawa ng babaeng iyon? Dinala niya si Daisy upang makipagkita sa panganay na anak ng butchers ng palihim. Sa tingin mo ba hindi ko siya makikilala dahil lang hindi ipinapakita ang mukha niya sa litrato? Galit na sigaw ni Titus. Mas lumala na naman ang impression niya kay Maisie. Kahit na walang nangyayari sa kanila, paano niya dadalhin ang kanyang anak para makipagkita sa ibang lalaki? Higit pa, nahuli siya ng paparazzi, at ngayon ay pinag-uusapan siya ng lahat sa internet. Hindi ba siya natatakot na magdala ng masamang publisidad sa mga Goldman kapag nalaman nilang siya ang asawa ni Nolan? Sumili ang malamig ng ngiti sa labi ni Nolan. Alam kong pinuntahan niya si Helios. At saka, hindi niya nakilala itong mag-isa. Hindi mo ba nakikita na napakaraming tao sa gilid? Huminga ng malalim si Nolan, Titus at mahinahong sinabi, wala pa akong hiningi sa iyo mula noong bata ka pa. I just want you to give up on Maisie, bakit hindi mo man lang ako pakinggan kahit minsan? Napakaraming babae dyan, bakit kailangang siya pa? Sigurado akong alam mo ang ginawa sa atin ng pamilya De Arma noon. Ayaw ko lang na matulad ka sa nanay mo at maging sandata na gagamitin ng pamilya De Arma laban sa atin. Napatayo si Nolan sa kanyang upuan. Huwag kang maglakas loob na banggitin ang aking ina sa harap ko. Napatulala si Titus, kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Nolan. Lumalabo ang liwanag sa kanyang mga mata habang nagpatuloy siya. Hindi naman sa hindi namin siya nailigtas noon. Kaya lang huli na nang makatanggap kami ng impormasyon. Ngumuso si Nolan. Alam kong palagi kang hindi nasisiyahan sa aking ina dahil siya ay isang artista. Mayroon kang mga tauhan sa bawat pagdating ng Stoslow, kaya walang paraan na hindi mo malalaman na 24 na oras na nawawala ang aking ina. Sinabi mo na huli na ang lahat ng matanggap mo ang impormasyon o sadyang hindi mo siniseryoso ang buhay ng aking ina. Umilis ang tibok ng puso ni Titus. Alam niya na ang bagay na ito ay naging isang maliit na tipak sa balikat ni Nolan. Si Nolan ay 17 taong gulang noong taong iyon. Ang kanyang ina, si Natasha, ay bumiyahe sa Stoslow para dumalo sa isang Fashion Week event, ngunit iyon din pala ang huli niyang event bago siya namatay. Huminga ng malalim si Titus at sinabi, ngunit ang mga taong dumukot sa iyong ina ay mga taong mula sa pamilya De Arma. Pero mas galit ako sa inyo. Iyon ang dahilan kung bakit tumanggi siyang kunin ang night banquet. Hindi naman kasi niya makakalimutan ang mga nangyari sa kanyang ina. Pumikit sila nang nasa panganib ang kanyang ina. Paano sila naiiba sa mga pumatay sa kanya? Natigilan si Titus nang marinig ang sinabi ni Nolan. Medyo matagal bago siya mahinang nagsalita, I'm truly sorry about your mother, but believe it or not, totoo naman na wala kaming natanggap. Nabalita dahil masyadong mabilis ang lahat noong mga oras na iyon. Ginawa namin ang lahat para hanapin siya, ngunit hindi namin siya mahanap. Wala na siyang gustong sabihin o ipaliwanag pa. Samantala, nakatayo si Rowena sa labas ng pinto. Nang marinig niya ang mga bagay na nangyari sa ina ni Nolan 15 taon na ang nakalilipas, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha habang ang isang masamang premonition ay tumaas mula sa kanyang tiyan. Kabanata 325. Ang kapaligiran sa opisina ay tense kahit umalis na si Elder Master Goldman. Naglabas si Nolan ng isang pakete ng sigarilyo mula sa kanyang drawer. Matagal-tagal na rin mula noong huli siyang manigarilyo, ngunit hindi niya alam kung bakit may gana siyang manigarilyo ngayon. Ikinawit niya ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi at sinindihan ito ng lighter. Pumangon siya at naglakad patungo sa bintanang mula sahig hanggang kisame. Matagal siyang humila at hinawakan ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Walang sabi-sabi na kinasusuklaman niya ang mga taong pumatay sa kanyang ina hanggang sa kaibuturan. Gayunpaman, kung hindi dahil sa kanyang lolo sa tuhod, hindi sana nahuli ang kanyang ina. Kahit ang pamilya De Arma ang pangunahing salarin, alam niyang walang kinalaman si Maisie sa kanila. Hinayaan niyang malunod sa sarili niyang mga alaala habang ang sigarilyo ay patuloy na bumubulusok sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tinapik niya ang abo sa ashtray, at naisip niya na dapat niyang ilihim kay Maisie ang bagay na ito. Sinasaboy ni Rowena ang sarili ng malamig na tubig para pakalmeyan ang sarili sa loob ng banyo. Walang makakaalam tungkol sa bagay na nangyari noong taong iyon, hanggat siya ay tahimik, walang makakaalam tungkol dito. Wala itong kinalaman sa kanya. Tulungan mo ako. Gayunpaman, napakalinaw ng eksena na para bang kahapon lang nangyari.
Ang eksena ng hiniling ni Natasha sa kanya na iligtas siya, ang dalawang lalaki na kumuha sa kanya, at ang mga tattoo sa likod ng kanilang mga kamay. Malinaw pa rin niyang naaalala ito. Yung mga tao niya noon na. Nandoon si Rowena noon. Nailigtas sana niya si Natasha mula sa dalawang lalaking iyon, ngunit pumiglas siya at umatras dahil wala siyang gustong gawin dito. Natakot siyang mapatalsik sa night banquet dahil sa bagay na ito. Hindi niya gustong mabaigaw sa kanya sina Titus o Nolan, kaya pinili niyang magsinungaling at itago ang katotohanan. Bilang resulta, hindi nila nakuha ang pinakamahusay na oras upang iligtas ang ina ni Nolan. Napunta rin sa kanya ang lalaking iyon dahil dito. Ang masama, mabisyo, nakakatakot na lalaking iyon. Lumapit ito sa kanya at sinabing, nakita mo na ang lahat ng nangyari noong taong iyon, di ba, Rowena? Pero hindi mahalaga, kung hindi dahil sa iyo, hindi rin kami magkakaroon ng pagkakataon. Mapatla ang mukha ni Rowena sa salamin. Biglang tinapik ng isang staff ang balikat niya dahilan para mapatalon siya sa gulat at lalong namutla ang mukha. Nagulat din ang babaeng staff sa kanyang reaksyon. Pagtingin sa kanyang kutis, nagtanong siya, Miss Summers, masama ba ang pakiramdam mo? Huminga ng malalim si Rowena at binigyan siya ng isang matigas na ngiti. Oo, medyo masama ang panahon ko, pero okay na ako ngayon. May mga masalimuot na emosyon sa mga mata ni Rowena nang makalabas siya ng banyo. Kinasusuklaman ni Nolan ang nangyari sa kanyang ina noon, kaya hinding-hindi niya maaaring ipaalam sa sinuman na may kinalaman ito sa kanya. Tama iyan. Walang kinalaman sa akin ang pagkamatay ni Mrs. Goldman. Dahil akala nilang lahat ay gawa ito ng pamilya De Arma, kung gayon. Wala itong kinalaman sa akin. #breaking news, ang pagkakakilanlan ng misteryosong babae na nakilala ni Helios ay nabunyag na si Maisie Vanderbilt, ang nobya ni Mr. Goldman. #News headlines. Ayon sa isang insider, si Maisie Vanderbilt ay si Zora, ang nangungunang designer ng alahas. Siya ay pinaghihinalaang may anak sa labas ng kasal, at ang ama ng bata ay hindi kilala. Isa na namang nagbabagang balita ang muling nag-viral sa internet noong hapon. Napansin ng ilan sa matatalas na mata ng netizens na ang bata sa larawan ay ang maliit na babae na gumanap na anak ni Helios sa palabas. Ibinunyag ng ilang netizens na kambal ang dalawang bata sa show, at hinala nila na kamag-anak sila ni Maisie. Tungkol naman sa ama ng dalawang anak, marami sa mga netizen ang naghinala na may kaugnayan ito sa naunang chismis na nagsasabing si Mr. Goldman ay nagpakasal ng palihim at nagkaroon ng dalawang anak. Bukod pa riyan, medyo sigurado sila na ang dalawang bata na lumabas kasama si Mr. Goldman ay ang dalawang sumisikat na child star. Gayunpaman, hindi ito binili ng malaking bilang ng mga netizens. Lahat sila ay dumagsa sa Facebook page ni Waylon at Daisy at pinaulanan sila ng kung ano-anong masasamang salita. #wala ka namang tatay diba? Ay, nakakalungkot #hindi sila mga anak ni Mr. Goldman. Si Mr. Goldman ay hindi nagpahayag na siya ay may mga anak, tama ba? Sigurado akong may mga anak siya sa isang estranghero, at ngayon ay sinusubukan niyang gawing ama nila si Helios. Kabanata 326. Nabalitaan ko na ang ina ng dalawang bata ay isang whore na nagsilang ng mga bata sa labas ng kasal, at gustong makasama ni Mr. Goldman ang gayong babae. Ginamit niya talaga ang kanyang mga anak para lapitan ang pinakamahusay na aktor upang palibutan sila ng hype na nilikha. Laarg, umalis ka sa Slakova. Hindi ka karapat-dapat para kay Mr. Boucher at Mr. Goldman. Agad namang nanlamig ang mukha ni Maisie nang mabasa ang mga komentong ng aabuso sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng masasamang salita sa comment section. Napansin ni Kennedy na may mali at sinabi niya, ang mga masasamang komento na ito ay malamang na nagmula sa ilang random na keyboard warrior na bukas para sa upa online. Tingnan mo ang mga ito. Lahat sila ay iniwan ng mga anonymous na account. Maaari mo bang subaybayan ang mga IP address na ginamit ng mga taong ito? Nabawasan ang tono ni Maisie sa isang iglap. Tumanggaw si Kennedy. Susubukan ko ang aking makakaya. Pagkalabas ni Kennedy, hindi napigilan ni Maisie na ikuyom ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Tiyak na malalaman kung sino ang nasa likod nito. Samantala, sa isang intimate cafe, nakagawa si Willow ng ilang dose-dosenang online na transaksyon sa lahat ng hindi kilalang keyboard warrior na lumilikha ng kaguluhan sa ilang grupo ng mga haters sa intimate. Kasama ang lahat ng mga pagbabayad na pera na ginawa niya bago ito, gumastos siya ng kabuuang $50,000 mula simula hanggang katapusan.
Nang makita kung paano inabuso ng mga haters na kinuha niya ang dalawang little bastard online, nakaramdam siya ng kakaibang tagumpay. Makabubuti kung hahabulin ng mga komentong ito ang dalawang bata hanggang sa mamatay. Mapapawi ko na rin sa wakas ang sama ng loob ko basta't masaksihan ko ang paghihirap ni Maisie. Sina Waylon at Daisy ang naging pinakasikat na resulta ng paghahanap sa Google Trends sa magdamag. Hindi na nakatiis ang maraming makatwirang netizens sa pag-aakalang sobrang higpit ng mga haters pagdating sa pagkukomento sa dalawang bata maya-maya, halos nagsimula na ang magkalaban na paksayon. Ang ilan sa mga haters ay mga tagahanga ni Helios, kaya kahit na ang fanbase ni Helios ay nahahati sa dalawang magkasalungat na puwersa sa pagkakataong ito. Ang parehong partido ay ganap na nabalisa kapag tinatalakay ang isyong ito online, at ang debating ito ay mabilis na naging isang larangan ng digmaan. Inihagis ni Nolan ang tablet sa mesa, kinuha ang kanyang cellphone, at tumawag. Humingi kaagad ng isang tao na mag-alis ng mga sikat na paghahanap at paksang iyon. Ipatawag ang lahat ng media outlets dito bukas. May i-announce ako. Kinagabihan, pagkaalis ni na Waylon at Daisy sa kumpanya, agad silang pinalibutan ng maraming tao. Habang si Angela at ang mga bodyguard ay parehong pinoprotektahan ng mga bata sa likod nila, isang grupo ng mga tao na nagpanggap na mga tagahanga ni Helios ay sumigaw, "Mga bastards! Dapat kang pumunta sa impyerno, na talagang nangangarap na lapitan si Helios sa tulong mo. Dapat umalis na lang kayong dalawa sa showbiz." Galit na galit si Angela kaya nagmura siya sa mga taong iyon. Tao ba kayo? Paano mo magagamit ang mga salitang iyon sa harap ng mga batang ito? Kaano ba kayo nakakasakit? Mariin na ikinuyom ni Waylon ang kanyang mga kamao habang pinoprotektahan niya ang kanyang kapatid. Pinandilatan din niya ang mga taong iyon gamit ang kanyang madilim at punong titig. Sa pagkakataong iyon, may naghagis ng bote ng tubig sa direksyon ng dalawang bata. Nang malapit ng harangin ni Waylon ang bote sa kanyang katawan, isang matulin na silweta ang sumugod patungo sa dalawang bata, hinawakan sila sa kanyang mga bisig, at ang bote ng tubig ay tumama sa kanya sa likod. "Mommy!" Natigilan si Waylon. Pagkatapos ay tinitigan niya ng masama ang mga taong naghagis ng bote ng tubig, na gustong pira-piresuhin ang mga ito. Sinapo ni Maisie ang kanilang mga ulo. "Manatili ka rito at huwag gumalaw." Tumalikod siya at naglakad patungo sa babaeng naghagis ng bote ng tubig, at sinampal siya sa lupa. Nagulat ang lahat at natahimik sandali ang eksena. Malamig na pinandilatan ni Maisie ang mga tao. "Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Sumama ka sa akin sa ospital o sa istasyon ng pulis." Nagtaas ng manggas ang mga bodyguard, handang kumilos. Napaatras ng ilang hakbang ang mga taong iyon, itinuro siya, at sumigaw, "Maghintay ka lang." Halos agad na lumikas ang mga tao. Dumating sina Daisy at Waylon kay Maisie. "Mommy!" Yumuko si Maisie at niyakap sila ng hindi mapakali. "Waylon, Daisy, okay ka lang ba?" Nag-aalala si Maisie na madamay ang mga bata sa mga chismis, kaya pumunta siya para sunduin sila ng personal. Sumakit ang puso niya nang makitang pinigilan sina Waylon at Daisy sa pasukan at maging sinisigawan. Nagsisi pa siya na pinayagan silang umunlad ang kanilang career sa entertainment industry. Umiling si Waylon at hinaplos ang ulo nito na para bang inaalo siya. "Mommy, masakit ba? Kanina lang siya nataman ng bote ng tubig." Kabanata 327. Masakit siguro, di ba? Natigilan si Maisie at hindi maiwasang makaramdam ng pagkairita sa kanyang ilong. Pagkatapos ay tumayo siya upang pigilan ang kanyang mga hinaing. "Hindi ako nasaktan. Gusto ko lang na maging okay ka." Galit ang mga taong ito. Talagang nagpanggap silang mga tagahanga ni Mr. Helios at ginawa ang ganoong bagay sa mga bata. Alam ni Angela na ang mga taong iyon ay hindi talaga tagahanga ni Helios. Bagamat kilalang kilala ang mga tagahanga ni Helios sa kanilang mabahong bibig, hindi sila kailanman nagdulot ng kaguluhan sa kanilang idolo. San ba nagkaroon ng lakas ng loob ang mga taong iyon na magpanggap na ibang tao at magkagulo dito? Ngumiti si Maisie sa kanya. "Salamat sa pag-aalaga sa kanila. Ako na ang bahala dito." Tumanggaw si Angela. Bumalik sa Blue Bay Villa. Marahil dahil sa bagong kapaligiran. Tuwang-tuwa sina Waylon at Daisy, na para bang hindi nag-iiwan ng malaking epekto sa kanila ang insidenteng pinagdaanan lang nila. "Wow, nakikita natin ang dagat mula rito. Ang beach villa na kanilang tinutuluyan bago ito ay hindi matatagpuan kahit saan malapit sa karagatan." Kaya nang makitang nagustuhan ito ni Daisy, ibinaba ni Maisie ang kanyang handbag, naglakad patungo sa kanilang dalawa, yumuko, at niyakap sila.
Maaari kang manatili dito kasama si Mommy ng ilang araw kung talagang gusto mo dito. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang masaya ang kanyang mga anak. Lumingon si Wayland para tingnan siya. Mommy, wala kang dapat alalahanin sa amin. Kami na ang bahala sa sarili namin. Natigilan si Maisie sa pwesto. Habang nakikita niyang matino ang pag-uugali ni Wayland, mas lalo siyang nalungkot. Mommy, bakit hindi pa bumabalik si Daddy? Tanong ni Daisy. Natarante si Maisie sa isang segundo. Dahil sa ugali ni Nolan, lumalapit siya sa akin tuwing free siya, pero buong araw siyang hindi nagpapakita ngayon. Baka busy ang papa mo. Magpakabait ka, ipagluluto kita. Hinaplos ni Maisie ang kanilang maliliit na ulo, bumangon, iginulong ang kanyang manggas, at pumasok sa kusina. Napakalalim na ng gabi nang bumalik si Nolan sa Blue Bay Villa. Noong una ay naisip niya na dapat ay matulog na si Maisie, ngunit nagpapalit ito ng damit nang itulak nito ang pinto. Gayunpaman, ang halatang pasa sa makatarungang balat sa kanyang likod ay sumakit sa kanyang mga mata. Nagulat si Maisie, napasulyap sa kanya, at mahinahong sinuot ang kanyang pantulog. Bumalik ka na. Lumapit si Nolan sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Anong problema sa likod mo? Hinawakan ni Maisie ang pasa sa kanyang likod. Kahit na medyo masakit, hindi niya ito pinansin. Nataman ako ng isang bagay nang hindi sinasadya. May naisip siya, lumingon siya para tingnan siya, at kumunat ang noo. Sinundo ko sina Wayland at Daisy ngayong araw, huwag kang magulo. Nang matapos siyang magsalita, tumabi si Nolan at ibinaon ang mukha sa likod ng kanyang leeg. Mayroon kaming magandang sound insulation. Tinilig si Maisie at dali-dali siyang niyakap. Nolan, bastard ka. Kinabukasan, si Maisie at Nolan ay lumabas sa Black Gold Group na may mataas na profile na kadakilaan, at isang nakababatang lalaking empleyado ang lumapit sa kanila. Mr. Goldman, hinihintay ka ng lahat ng mga reporter sa conference room. Mga reporter, napatingin si Maisie kay Nolan ng may pagdududa. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya. Dahil sa sitwasyon na ating kinalalagyan, dapat nating ipahayag sa publiko na mayroon tayong mga anak. Napatulala si Maisie. Ginagawa ba niya iyon dahil sina Wayland at Daisy ay binubuli sa internet? Pagdating nila sa conference room, ilang reporter nga ang naghihintay sa room. Ang komperensya ay inorganisa sa form ng isang live na panayam, kaya lahat ay naroon na naghihintay sa kanilang pagdating upang simulan ang paggawa ng pelikula. Magalang na humakbang ang babaeng reporter na namamahala sa panayam. Mr. Goldman, pwede na ba akong magsimula ngayon? Tumanggaw si Nolan. Oo. Umupo sina Nolan at Maisie. Inayos ng cameraman ang camera, at nagtanong ang babaeng reporter nang magsimula ang pag-record tungkol sa kamakailang mga komento sa internet na nagsasabing nabuntis si Miss Vanderbilt nang wala sa kasal. Totoo ba ang mga ito? Kabanata 328. Sumulyap si Nolan kay Maisie at saka sumagot, totoo, pero kasalanan ko ito. Kung alam ko lang na nabuntis siya, hindi ko na siya hinayaang umalis. Nagulat si Maisie. Pinaplano ba ni Nolan na tanggapin ang buong responsibilidad para sa insidente mula 6 na taon na ang nakakaraan? Hindi niya alam kung sino ako 6 na taon na ang nakakaraan. Nagpatuloy ang babaeng reporter sa sumunod na tanong. Tapos nag-date ka na. Hinawakan ni Nolan ang kamay ni Maisie at ngumiti. Wala pa kaming time na mag-date pero na love at first sight ako kay Z. She's my one and only. Badump, badump. Bumibilis ang tibok ng puso ni Maisie. Nagtanong tuloy ang babaeng reporter, kung ganoon, sinasabi mo ba na ang dalawang bata ay produkto ng iyong pagmamahalan? Sumagot si Nolan, oo, pero mali ang nakuha mo. Hindi lang 2, 3 ang anak ni Z para sa akin. Gumiti ang babaeng reporter. Kung gayon bakit hindi mo ipinaalam bago ito? Mahinahong sagot ni Nolan, kasi hindi namin gustong madamay ang mga anak namin sa lahat ng posibleng opinyon ng publiko. Mahal na mahal namin sila, kaya talagang hindi ako papayag na may manayre ng aking asawa at mga anak sa online ng may mali siya. The female reporter continued asking, sa pagkakaalam ng lahat, hindi pa kayo nagpakasal, di ba? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Nolan. Napag-usapan na namin ito at nakabuo na kami ng oras para magpakasal. Ayaw lang namin na maistorbo kami ng outside world, kaya sana ay itigil na ng media ang pagdedesisyon at pagdududa sa mga bagay sa pagitan naming mag-asawa ng basta-basta. Natigil ang espekulasyon sa internet matapos ma-broadcast ng live ang anunsyo, at karamihan sa mga netizens ay naawa sa 2 bata na marahas na inabuso ng publiko.
Maging ang video na nag-record kung paano sinampal ni Maisie ang fan, na in-upload kahapon, ay umaakit ng matinding init. Bumalik si Maisie sa Soul Jewelry Studio, at lumapit si Kennedy dala ang tablet. Nalaman ko na ang identity ng lahat ng haters na yan. Nag-set up sila ng hater group na mayroong mahigit 1,000 katao dito. Inabot ni Kennedy ang tablet kay Maisie. Salamat, Tio Kennedy. Ako na ang bahala sa iba, nakangiting sagot ni Maisie. Matapos lumabas si Kennedy, sinilip ni Maisie ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga haters na natagpuan niya. Pagkatapos ay ipinadala niya ang pangalan ng grupo ng hater na natagpuan ni Kennedy kay Erwin, na humihingi ng tulong kay Erwin na subaybayan ang IP address na ginamit ng mga account. Sa loob lamang ng 10 minuto, nahanap na ni Erwin ang lahat ng IP address na ginagamit ng lahat ng account para sa kanya. Inilakip pa niya ang personal na impormasyon ng mga may-ari. Nagmaneho si Maisie papunta sa internet cafe malapit sa Nancy Street, naglakad papunta sa reception ng cafe, at tinanong ang manager sa reception, may binata ba na nagngangalang Tyler Leonardson na madalas pumunta dito. Tyler Leonardson, ang tinutukoy mo ba ay ang maliit na bagay na iyon? Madalas siyang pumupunta dito. Sino ka? Napakalalim ng impresyon ng manager kay Tyler. Kung tutuusin, siya ang pinuno ng mandurumog na laging gumagawa ng gulo sa kafe. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Maisie. Ako ang panganay niyang pinsan. Nagbago ang ekspresyon ng manager nang magbago ang impresyon niya kay Tyler. Yung brat na yon, may kagandang pinsan. Hindi pumunta dito si Tyler ngayon. Nasa arcade yata siya ngayon. Ang arcade ay matatagpuan sa tapat lamang ng kalye, isa pang 50 metro sa kalye. Salamat. Lumabas si Maisie sa internet cafe at tumawid sa daan patungo sa bangkite sa tapat ng kalye. Oo naman, hindi nagsinungaling sa kanya ang manager. Mayroon talagang isang arcade na matatagpuan 50 metro sa ibaba ng kalye sa kanto ng kalye. Naglakad si Maisie patungo sa arcade. Habang magkabalikat na lumabas sa arcade ang dalawang binatilyong may tinina na buhok. Pinigilan sila ni Maisie. Lumingon ang dalawang binatilyo at pinagmasdan ng mabuti si Maisie. Tinawagan mo ba kami? Talaga bang nilapitan tayo ng isang kagandahan? Ng isang kagandahan. Napangiti si Maisie at nagtanong, kilala mo ba si Tyler Leonardson? Natigilan ang blonde na binatilyo. Ako si Tyler. Hinahanap mo ba ako? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Maisie, at nakataas ang sulok ng mapupulang labi. So, ikaw ang admin ng hater group. Kabanata 329. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tyler. Ako ang ina ng 2 bata na inabuso ng mga miyembro ng iyong hater group. Nahanap na rin kita sa wakas. Nagtaas ng kilay si Maisie. Tumalikod si Tyler at gustong tumakbo, pero inabot ni Maisie at hinawakan ang braso niya. Kaunting bahagi lamang ng kanyang buong puwersa ang ginawa niya, ngunit napasigaw na si Tyler sa sakit. Masakit, masakit, masakit. Natigilan ang isa pang lalaki sa kinatatayuan. Wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit anong galaw nang makita niyang napasuko si Tyler sa isang iglap. Nagkamali ako, miss. Ako lang ang may-ari ng grupo. Sila yung na-hire. Wala itong kinalaman sa akin. Nakaramdam ng pamamanhid at sakit si Tyler sa kanyang braso. Ang mga mata ni Maisie ay tila malamig at tangkay. Ikaw ang pinuno ng grupo, at dapat mong pasanin ang pinakamalaking responsibilidad. May katuturan ba iyon? Walang masabi si Tyler dahil sa sakit. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang kumuha sa iyo para gawin ito? I'll let you go basta sabihin mo. Hindi ko talaga alam, pero matutulungan kitang magtanong dahil kilala ko ang mga administrator ng grupo, at makakatulong sila. Kumalas si Maisie sa pagkakahawak niya nang marinig ang sagot nito. Hinawakan ni Tyler ang kanyang masakit na braso, kinuha ang kanyang cellphone gamit ang isang kamay, nag-online, at nagmadaling nagtanong sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang cellphone pagkatapos ay nag-beep, at may ilang mga tugon. Maya-maya ay ibinigay niya ito kay Maisie. Sinulyapan ni Maisie ang chat log at nakitang may tumugon sa eksaktong sandali. Babae, pero medyo malabo sa akin ang pangalan niya ngayon. Ang kanyang apelyido ay Vanderbilt o isang katulad nito. Pinagtaksilan niya lang ba tayo? Hindi na kailangang basahin ni Maisie ang buong mensahe, at nakilala na niya ito. Ito ay Willow. Ibinigay niya ang telepono kay Tyler, tumingin sa itaas, at tinitigan ang kaluluwa nito. Kunin mo ang iyong kaibigan na akitin ng babaeng iyon. Hinawakan ni Tyler ang telepono at nilagok ang isang subo ng laway. Anong balak mong gawin?
Itinaas ni Maisie ang kanyang kamay at tinapik ang balikat nito ng nakangiti. Ipadala sa akin ang lahat ng history ng chat na mayroon ka sa kanya sa chatbox ng grupo, at pagkatapos ay yayain ang babaeng iyon. Huwag kang mag-alala, babayaran ko lahat ng pagkalugi mo. Naghintay si Maisie sa napagkasundo ang lokasyon ng 20 minuto bago nakita ang isang babaeng late dumating. Bagamat hindi niya alam kung paano naakit ng mga taong iyon si Willow, talagang gusto niya itong makilala sa sandaling ito. Napagtanto ni Willow na parang may mali habang papalapit sa kinaroroonan dahil medyo pamilyar ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Nang lumingon si Maisie, biglang huminto si Willow, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon dahil sa gulat. Maisie Vanderbilt, bakit kita pinaupo? Bitch ka, anong coincidence? Ako yung nag-ask sa kanila na mag-out, walang pakialam na sagot ni Maisie. Nanginginig si Willow, damn it. Yung mga bastard na yon, nagsabay-sabay talaga para lokohin ako. Ang lakas ng loob nila. Hindi, ano ang dapat ikatakot? Nakaramdam ako ng labis na panlulumo sa katotohanang wala akong mahanap na magpapalabas ng aking pali, at ang bitch na ito ay nakahanap lang ng paraan papunta sa akin sa sarili niyang inisyatiba. Napangiti si Willow, namiss mo ba ako kaya hindi mo na ako hinintay na makita? O dahil ba ang dalawang little bastard mo ay napag-alitan ng iba, at nababalisa ka? Nanlamig ang mga mata ni Maisie. Naglakas loob akong sabihin iyon muli. Sasabihin ko buong araw. Yung dalawang little bastard. Umalangaw-ngaw sa buong eskinita ang tunog ng sampal. Halos mauntog si Willow sa pader dahil sa malakas na impact. Tinakpan niya ang namumula, mainit niyang pisngi at pinandilatan si Maisie. How dare you slap me? Sumugod siya pasulong at ibinaba ang kanyang braso paatras. Gayunpaman, siya ay sinampal sa lupa bago pamandam apo ang kanyang palad sa kahit ano. Umakbang si Maisie nang hindi siya binibigyan ng oras para sumagot at hinayla ang buhok ni Willow pataas. Ang kanyang mga mata ay tila nakamamatay. Nakulong ang nanay mo, si Layla Scott, dahil sa pagpatay, not to mention na mahigit kalahating buwan na lang nang huli kitang turuan ng leksyon. Gayunpaman, hindi ka pa rin natutong kumilos. Sumakit ang anit ni Willow sa lahat ng paghila. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at saka umungal, salamat sa iyo. Hindi sana ako ibinenta sa underground freeway at naging prostitute kung hindi dahil sa iyo. Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako napadpad doon, ikaw. Kabanata 330. Nagkamali ang lahat dahil kay Maisie. Hindi ko na kailangang dumaan sa napakaraming shitty na sitwasyon kung hindi pa siya bumalik sa Slakova noon. Malungkot ang ekspresyon ni Maisie, na para bang may isang patong ng hamog na bumabalot sa harapan ng kanyang mukha. Huwag mo akong sisihin. Paano ka mapupunta sa shithole kung wala kang ginawa? Kung mayroon kang lakas ng loob na magdulot ng pinsala sa iba, kahit papaano ay magkaroon ka ng lakas ng loob na tanggapin ang buong responsibilidad para sa iyong nagawa. Willow, hayaan mo akong yakapin ka. Kung hindi mo pinahahalagahan ang mga bagay na nagpapakatao pa rin sa iyo, maaari kong gawing mas masahol pa ang buhay mo kaysa kung paano ito ngayon. Inihagis siya ni Maisie sa lupa. Magulo ang buhok ni Willow sa mga sandaling iyon, at hindi na nakakahiya ang hitsura niya. Kinuyam niya ng mahigpit ang mga kamay niya at tinitigan ng masama si Maisie. Sa tingin mo, mabubuhay ka ng payapa kapag natutunan kong kumilos. Hindi lang ako ang gustong pahirapan ka. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata at itinikom ang kanyang mga labi, hindi umimik kahit isang salita. Tumawa si Willow. Mayroon pa ring isang tao na napupuot sa iyo, at hinding-hindi ka papakawalan ng taong iyon ng ganito kadali. Nagtaas ng kilay si Maisie. Oh, sinasabi mo ba na may tao sa likod ng mga kortina na sumusuporta sa iyong mga aksyon? Ang titig ni Willow ay mukhang tuso. Walang ganap na paraan para sabihin ko sa kanya ang anumang bagay. Nang makitang wala siyang balak na sabihin, hindi na itinuloy ni Maisie ang pagtatanong sa kanya. Sa halip, yumuko siya para tingnan siya ng may pagkukunwari at itinaas ang kanyang telepono. Willow Vanderbilt, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Anong gusto mong gawin? Nagbago ang ekspresyon ni Willow. Damn it, may balak ba itong ilantad sa akin? Isang mahinang ngiti ang binigay ni Maisie. Ang grupo ng mga hater ay dapat na masigla, ngunit paanong ikaw lang ang mag-iisang mag-e-enjoy sa view? Dalhin natin ang mas maraming tao sa loop na ito. Kinuha niya ang phone niya at may tinawagan sa tabi ng tenga niya. Uncle Kennedy, maaari mong ilabas ang nilalaman ngayon. Maisie, you bitch. You. Susugod na sana si Willow kay Maisie para agawin ang phone niya, pero napaatras kaagad si Maisie at naiwasan ang pananakit niya.
Sabi ni Maisie na may bakas ng amusement sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Willow, nanginginig sa galit at nakahiga sa lupa sa kahihiyan, good luck. Pagkatapos ay tumalikod at umalis, pinandilatan ni Willow ang likod ni Maisie at nagngangalit ang mga ngipin. Siguradong doble ang babayaran ko sa kahihiyan ngayon sa hinaharap. Natuwa ang lahat ng netizens nang ma-expose sa Twitter at Facebook ang content ng hater group. #Resigrin, dapat mamatay na lang ang mga keyboard warriors na yan. Adorable brainless, mga keyboard mercenaries pala sila na kinuha ng iba. Talagang kasuklam-suklam sila para abusuhin ang dalawang bata. Chef, ang hater group pala talaga. Forest in the South, call the bullshit, just report them. Halos pumutok ang phone ni Willow dahil sa sabay-sabay na mga tawag. Napag-alitan siya nang sagutin niya ang isa sa mga tawag. Ikaw ba ang nag-post ng mga screenshot ng aming group chat box online? Tulala ka ba? Nasisiraan ka na ba ng bait? Galit na sigaw ni Willow, ano ang ibig mong sabihin na ako ang taong nag-post ng mga screenshot sa internet? Ikaw ang walang kwenta dito. Pinayagan mo talaga ang iba na subaybayan ka. Fuck, ang pagkuha ng iyong gawain ay puro malas lang. Galit na ibinaba ng lalaki ang telepono. At nang makita ni Willow ang artikulong, The Hater Group, na naipost sa parehong Twitter at Facebook, binasag niya ang kanyang telepono sa lupa at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Maisie Vanderbilt, nasa iyo ang lahat, bitch ka. Talagang nalaman ng bitch na iyon ang napakabilis. Tinulungan ba siya ni Nolan mula sa likod ng eksena? Shit, kung malaman ni Nolan na nakatakas ako. Hindi siya naglakas loob na mag-isip, ang alam niya ay ayaw na niyang bumalik sa maruming lugar na iyon. Sa pag-iisip nito, naging balisa si Willow dahil wala siyang pera. Sa kabutihang palad, naisip niya ang Lady Wolfsbane nang biglaan. Oo, siya lang ang taong makakatulong sa akin. Nagpadala siya ng mensahe kay Lady Wolfsbane, humihingi ng tulong sa kanya. Hindi nagtagal bago sumagot si Lady Wolfsbane, at bukas loob niyang inilipat ang $100,000 sa kanya. Nang gusto niyang pasalamatan siya, nag-reply na si Lady Wolfsbane sa kanyang text message. Hindi kita binabayaran para sa wala. I need you to do one thing for me. Sa Soul Jewelry Studio. I didn't expect Willow to be the culprit behind this. Alam ni Kennedy na may nag-hire ng keyboard warriors, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay si Willow.